Good morning! Pupunta tayo ng Pampanga today. Excited na ako kasi marami akong gustong matikman ng local delicacy. Marami din kasi ako narinig sa Kapampangan na gusto kong maliwanagan. Ikaw din ba? Less than 80 kilometers at wala pang 2 oras ang biyahe natin. Pero nagtataka ka ba kung bakit ibang-iba ang pagkain nila? Tara, sama kayo para alamin ang ilan sa mga kilalang panghimagas sa Pampanga. Malawak pa sa 200,000 hectares ang probinsya ng Pampanga. Karamihan nito ay patag na mayamang lupa at ilat or swamplands na sakop din ng Bulacan at Nueva Ecija. Nandyan din ang pangalawang pinakamalaking ilog sa Luzon, ang Rio Grande or Pampanga River, pero ang pinakamahalagang geographical landmark ng Pampanga ay ang bundok ng Mount Arayat. Dito raw nakatira ang higante na Diyos ng digmaan at kamatayan na si Haring Sinukwan o Sinukuan, na ang ibig sabihin ay kung kanino sumuko ang lahat. Siya ay isang masipag at matapang na tagapagtanggol ng kalikasan, isang nakakataas na mahalikang magarbo sa pagkain, marangya, marangal at mapagmahal sa mga taong sinasakupan nito. Si Haring Sinukuan ang naging asawa ni Reyna Makiling at nagkaroon sila ng 3 anak na babae na sina Malagu, Mahinhin at Matimtiman, na nakapag-asawa ng mga katutubong sina Masipag, Masikan at Matapang. Mga katangian ng mga ulirang nilalang na siya raw pinagmulan ng lahing Kapampangan. Dito rin nabubuo ang paniniwalang dumadaloy ang dugong Maharlika sa sinumang ipinanganak dito. Noong 1571, ang Pampanga ay isa sa mga unang lalawigang itinatag ng mga Espanyol sa Luzon. Binigyan ito ng pangalan nila Pampanga na hango sa salitang pangpang na nangunguhulugang tabing ilog. Ang Pampanga ay naging isa sa pinakamayamang lalawigan noon, dahil ang malawak na ilog nito ay nagsisilbing sentro ng kalakalan bilang isang mahalagang lagusan ng mga kalakal at ng mga tao sa lalawigan ng Pampanga at Maynila. Dito, kasabay ng Kristyanismo, unti-unting nakilala ng mga Pinoy ang kultura at tradisyon ng mga Espanyol. Kasama na dyan ang kaalaman ng pagluluto at iba-ibang sangkap ng gamit ng mga Espanyol. Noong 1898, mga Amerikano naman ang sumakop sa Pilipinas. At dito naging mas malinamnam pa ang panlasa ng Kapampangan nang itinayo ang base militar sa Clark. Dala ang bagong kultura ng pagkain at PX goods o mga produktong galing sa Amerika na ibinebenta sa mga tindahan sa base militar para sa mga sundalo. Tama ng mga impluwensyang Chinese at Malay traders, namulat talaga ang panlasa ng mga Kapampangan sa sari-saring sangkap at kaalaman sa pagluluto. Ito bang dahilan kung bakit masarap ang pagkain nila? Nandito tayo ngayon sa Mexico, Pampanga para makausap ang Pampanga food historian at isa sa mga top advocates ng preservation of traditional food Pampanga na si Aching Lilian Borromeo. Ako si Lilian Mercado Lising Borromeo. Yung mga taste buds ng mga Kapampangan na develop na sa sarap kasi yung nagturo ng yung mga foreigner na nagturo dito ay masasarap ang pinalasa. Masarap magluto, mga Kapampangan syempre. Champion ng mga Kapampangan dyan kasi yan talagang ang hilig nila sa matamis. Ang San Nicolas ay tinuro dito ng 1600. Kasi ang mga gusali, mga simbahan, ginagawa nila that time, parang ang imbes na semento, wala pa semento, yung egg whites ang ginagamit. So ang egg yolks tinatapon once a year lang, tuwing malapit na ang September 10. Kasi September 10 ang piyesta ni San Nicolas. Ngayon, gumawa silang molde, yung molde yun ang basic ginawa nila. It was named after San Nicolas de Tolentino. Sabi nila, siya ay vegetarian monk until one day, he got sick. Napanaginipan niyang Blessed Virgin Mary, asking him to get a piece of bread, soak it in a glass of water, kainin niya yon at siya gagaling. Ginawa niya. Gumaling nga siya. Yung San Nicolas, medyo may katagalan kasi iniisa-isa mo iniisa-isa mong ginagawa. It's a labor of love.
Okay, kasama na po natin si Aching Lilian. So, gagawa po tayo ng cookies ng Pampanga na tinatawag na San Nicolas cookies. Gagamit tayo ng butter o margarine, no? Tapos meron tayong egg yolks, meron tayong sugar, oil, coconut milk, cornstarch, and baking powder. Na-interest lang po ako kanina sa coconut milk. No, kasi iba po talaga milk lang o kaya evap na ginagamit. Mas malinamnam pagka. Tsaka yun ang old-fashioned Mas way. creamy din. Unahin po natin Yung butter natin, butter. o margarine. Pwede naman po gumamit ng butter. Butter. Ano po? Then yung sugar natin, 1 cup. Tapos yung egg yolks natin, 4 to 6 yan. Mas gusto mong, mas masarap dagdagan mo. Kaya po, no? Gusto mong, Lang. Bring back memories with my grandma. kunyari ako drama. Ah. 2 cups yan. Lahat po, kada. 1 tablespoon yan, baking powder. Lahat po to? Kalat mo. Ay, sorry, there. Ano yan? Coconut milk. Half lang, half Half cup. lang. Magano ko na, tansya. Tansya. Oo. Eh. Sige pa kulang. Ah, Half din. half din ito. Oo, half cup din. Okay. Ang sikreto dyan, pag ginanyan mong kamay mo, Pag your nabuo. finger comes out clean, stop ka na. Pero ito, hindi ka pa dahil meron pa. Sige. Yun ang sikreto. Grabe. Okay. So, ang tip daw ni Aching Lilian, pagka it comes out clean, okay na siya i-mold. So, ito po yung Bigay mo muna din. Dagdagan mo pa. Yan. Tama na muna ito. Huwag masyadong matigas, may hirapan ka pag masyado. Ang ganyan. Ganyan. Ilalagay mo sa middle. Yes. Tapos press mo. Tapos yung rolling pin natin, gawin mo ganito, middle up, middle down. Middle Kaya up. kapag middle up mo, pwede ka mag-sway. Middle down, mag-sway ka. Ganyan ka, di ba? Middle up. Yan, middle down. Huwag mong kaganyan-ganyan. Alright, kasi maninipis. Masyado. Tsaka papangit. Basta middle up, middle down. Very gentle lang. Oh. Yan. Noong unang panahon, ginaganyan nila. Bakit? Just to break the silence of the kitchen. Kasi tahimik eh. Yes, oh. Para may sound lang. Pero ngayon, di na tayo gaganyan. Maingay na tayo eh. Start mo sa baba, Oh. Ang nice. Ngayon, putulin mo siya ngayon. Ako na. So, ito pa gusto nyo. Kahit hindi naman talaga precise, no? Nice. Wait lang po, So, ibibake po namin to ni Aching Lilian ng 300 degrees Fahrenheit for 10 to 20 minutes. So, habang binibake po ito, gagawa tayo ng next nating panghimagas na Braso de mais. braso de mais. So, ano po yung mga ingredients natin? Meron tayong egg whites. Whites. Tapos yung sugar. Tapos yung butter. Tapos meron tayong rock salt. Tsaka yung palaman natin, yung filling. Gagawa tayo Ito muna ng yung egg whites natin. egg whites. That's 4 egg whites na. 4 egg whites. 4 pieces. Ano po to hanggang sa maging stiff, tapos maglagay po tayo ng salt na. Hindi, ngayon na. Ngayon na, wow. Oo, ngayon na. Sige po, kayo na lang po maglagay. Oh, wow. Loose. Okay na po pag ganito na yung Ganyan o, hindi consistency. naman. Yan. Ay. Tama-tama. Okay, so nag-grill na po natin siya. Lalagay na po dito, no? 1, 2, 3. Iklog na 4 na iklog yung ginamit dito. Tapos meron siyang isang latang gatas. Sugar. Dagdagan mo para masarap.
Kahit napupunit po yung iba. Hindi. Ganda ng details. Kita po yung... Ito po yung ano, no? Harp. Okay. Ay, malambutin po pala. Mabilis makrack. Kung may chocolate ka o coffee. Perfect sa kape. Bilis po, no? Parang it melts in your mouth. Yung ano. Kasi yung third class at saka yung cornstarch. Yes, oo, third class. Masarap. Okay, mukha talaga siyang mais. Kaya po pala pinaganon. Ngayon kung gusto mo pang sunugin pa, sunugin mo pang parang talagang masunog. Kaya tikman na po natin. Actually, na-excite na po ako kasi ako kanina eh. Tama lang, tamis lahat. Tama na po yung tamis. Kasi Kapampangan matamis eh, sobrang tamis. Pero masarap texture niya. Yung hindi nakakaumay kainin. Sinali meron yung tao dito, no? Sabi, ang sarap at sinilang sarap. Sasabihin ko sa, makakalimutan mo ng biyanan mo. Nandito naman tayo sa Kapitolyo ng Pampanga, ang San Fernando. Dito nanggaling ang makukulay at malalaking Christmas lanterns at dito din nanggaling ang matatamis at malinamnam na panghimagas, ang tibok-tibok. Tara, gutom na ako. Pag may sugar, maraming matamis. So pag maraming matamis, ang tendency ng mga nearby towns, which is the central of Pampanga, San Fernando, Guagua, Santa Rita, Mexico, Bacolor. So nandyan silang lahat. Sila yung mga nag-develop ng iba-ibang masasarap na dishes and mga delicacies. I'm Maria Estela Nievera, but for short, I'm Maritel Nievera, President and CEO of the Cabalen Group of Restaurant. Started in Angeles City, and I grew up in Angeles City. The founder of Susie's, who created the Tibok-Tibok, is her tita. So we are already eating it at that time and enjoying it. Cabalen, we learned from the original founder. Because all the dishes in Cabalen, I make sure na I tasted it all, I checked the recipe, and that whatever the taste that goes with me is yun ang nagiging standard taste namin. Actually, yun yung kabilin-bilinan ni Miss Maritel. Pag gagawa tayo ng tibok-tibok, dapat ang gamit natin is Carabao's milk. I'm Chef Lee Abisado. I'm the Corporate Executive Chef of Cabalen Group. Now, we're doing the tibok-tibok, the famous dessert of Cabalen. We used to produce the tibok-tibok in our commissary for all of Cabalen. The ingredients of tibok-tibok is very simple. So, we just need a Carabao's milk, a cornstarch, sugar, a dayap. That's it, ma'am. Then we're going to put latik and latik oil on top. So first, is going to divide the Carabao's milk in 2 portions. The first batch is going to mix it together with the cornstarch. Then the other batch, simmer it for 1 hour. Boil then simmer it for 1 hour. Then after 1 hour, is going to mix the first batch dun sa second batch natin, gradually. Ayaw natin mag-separate yung fats niya or masunog yung fats niya sa ilalim. Kaya ginamitan natin yung double boiler. That's the time na i-add na natin si sugar, then si dayap. Then i-rest lang natin siya for the room temp. Saka natin siya ipo-portion dun sa mga microwavable natin or sa any canister that we have. We're going to chill it for 1 hour. Then after 1 hour, ito na yung kakalabasan ng tibok-tibok natin. And we're going to add na lang ng latik. So sa standard kasi ng tibok-tibok natin, 50 grams of latik. Pero it depends, no? It depends sa inyo kung gusto niyo ng medyo matamis or sakto lang. Then 1 tablespoon of oil. So right now, this is the best-selling tibok-tibok of Cabalen. The texture, the milk, the freshness, the composition in the taste of the milk. Yun na nga, it's a clean Carabao's milk. It is pasteurized and it's not sweet. Tibok-tibok is more on a celebration. If there's a celebration, there will be tibok-tibok. She's cooking with her heart. Kaya iba yung tibok-tibok. Talagang pag tinikman mo yung tibok-tibok natin, galing to sa puso ng boss natin sa paggawa niya.
Nandito tayo sa bayan ng Guagua. Kilala ang bayang ito sa husay nila sa paggawa ng wooden furniture at wood carvings. Pero dinadayo ito dahil sa masarap nilang kakanin at dito lang matatagpuan ang patko. Nagmulang patko dito sa Guagua, dito sa lugar namin, San Roque, Guagua. Pangalan ko, Tess Yusi. Yung patko, tumipiling ako ng malakit na bigas. Tapos may asukal, may keso, may dayak. Maraming naitulong ang patko sa mga Kapampangan. Marami nang bumili, kaya nakagaan sa buhay namin. Ang mga Kapampangan ay mayayabang sa kusina. Number 1, kaming mayayabang. Bakit mayabang? Naghahanap kami the best ingredients ang ilinalagay namin. Kasi gusto namin na masasabi ng mga nakatikim, uy, ang sarap-sarap. Yun ang gusto namin marinig. Alam mo ba, yung mga Kapampangan ba, sobrang babait niyan. Nauna lang talaga yung yabang namin. Madalas kong marinig na ang mga Kapampangan daw ay likas na mayabang. Palagi ko ang tamang salita para dito ay may yabang. Dahil ang mga Kapampangan ay may yabang or may pride sa kanilang pinagmulan. May yabang sila sa kanilang kasaysayan. May yabang sila sa kanilang produkto, kultura at mga tradisyon. At may yabang sa mga pagkain nila na talaga namang napakasarap. At para sa amin, walang masama dito. Dahil ang pride o yabang ay nagpapakita lamang ng isang pansariling positibong imahe. Ito ay nagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili at nag-uudyok sa personal na pag-unlad. Ito ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa sariling pagkakakilanlan at malakas na paniniwalang ako ay magaling, matatag, matapang at matibay sa harap ng mga hamon ng buhay. Maraming salamat sa inyo, Pampanga, sa masasarap na pagkain at maraming salamat sa inyo sa pagsama sa amin sa nakakabusog na episode dito sa Pampanga. Dakal salamat! I am Chef RJ and this is Desserts of the Philippine Islands. Pangaslag ning Aldo, arapan mengke kang bie. Dumiman kat magkanta, pasalamat king mimye.